Pag-uwi ko mula sa 12 taong pagiging OFW. Nagulat ako nang sabihin ng sarili kong mga anak, hindi ka namin nanay. Yaya ka lang sa amin. Pero ang mas masakit na katotohanan ay hindi ko inasahan. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Bitbit ko ang 2 malalaking maleta, pasalubong para sa pamilya, at isang pusong puno ng pananabik. 12 taon akong nagtatrabaho bilang VP sa gitnang silangan. 12 taon ng pagtitiis, pangulila, at sakripisyo para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at 2 anak ko. Habang papalapit ang taxi sa aming bahay, nanginginig ang mga kamay ko sa sobrang excitement. Sa wakas makakasama ko na ulit ang pamilya ko. Pagbukas ko ng gate, napansin kong mas maganda na ang bahay kaysa noong umalis ako. May 2 sasakyan sa garahe. Napangiti ako. Sulit ang lahat ng pagod ko. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang panganay kong anak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mga mata ko. Anak ti. Ngunit ang isinagot niya ang unang sumira sa puso ko. Sino po kayo? Parang tumigil ang mundo. Napangiti pa ako, iniisip kong nagbibiro lang siya. Anak ako ang nanay mo. Napakunot noo siya. Pagkatapos, tumawa. Lumabas ang bunso kong anak. Sinulyapan niya ako. Pagkatapos ay malamig na sinabi. Si Mommy nasa loob. Hindi ikaw ang nanay namin. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Hindi pa ako nakapagsasalita nang lumabas ang asawa kong si Mario. Ngunit ang unang ginawa niya. Hindi ako niyakap. Hindi ako sinalubong. Sa halip ay sinabi niya. Bakit hindi ka muna nagsabi na uwi ka? Napatigil ako. Ako gusto ko kayong sorpresahin. Biglang may babaeng lumabas mula sa sala. Nakasuot ng mamahaling damit. Hawak ang tasa ng kape. Kaswal na kaswal. Tumingin siya sa akin. Ngumiti. Pagkatapos ay sinabi. Honey, sino siya? Nanlamig ang buong katawan ko. Honey. Hindi ako makahinga. Tumingin ako kay Mario. Tahimik lang siya. Walang paliwanag. Hanggang sasabihin ng babae. Ako ang kinikilalang nanay ng mga bata dito. Parang sumabog ang utak ko. Ano? Biglang yumakap sa babae ang 2 kong anak. Mommy. Nang sandaling iyon. Pakiramdam ko. Hindi lang ako nawala sa pamilya ko. Pinalitan na pala ako. Hindi ako umiyak. Hindi muna. Tahimik akong pumasok sa bahay. Lahat ng gamit. Lahat ng dekorasyon. Halos wala na ang bakas ng presensya ko. Ang mga litrato ko. Wala na. Pinalitan. Parang hindi ako naging parte ng pamilyang iyon. Humarap ako kay Mario. Sabihin mo ang totoo. Napabuntong hininga siya. Akala ko hindi ka na uwi. Parang gusto kong mawalan ng ulirat. 12 taon akong nagpapadala ng pera. Sino ang nagpatayo ng bahay na ito? Sino ang bumili ng sasakyan? Sino ang nagpaaral sa mga bata? Hindi siya makatingin sa akin. Pero ang babae, siya pa ang sumagot. Past is past. Doon ako tuluyang nanginig sa galit. Kinagabihan. Hindi ako pinatulog sa sariling kwarto. Sa guest room ako pinatuloy. Habang umiiyak ako, may narinig akong usapan. Mula sa labas. Boses ni Mario. Kapag nalaman niyang wala nang natira sa bank account ni. Hindi siya papayag. Nanigas ako. Unti-unti akong lumapit sa pinto. Narinig ko ang bawat salita. Naubos na pala ang lahat ng perang ipinadala ko. Hindi lang iyon. Naisanla pa pala ang lupang binili ko. At ang mas matindi. Plano pa nilang papirmahin ako sa mga natitirang ari-arian. Doon ako natauhan. Hindi lang pala ako pinalitan. Ginawa rin pala akong bangko. Kinabukasan. Nagkunwari akong walang alam. Ngumiti ako. Mario, pipirmahan ko lahat. Halatang natuwa siya. Ngunit may lihim akong plano. Bago ako umuwi ng Pilipinas. Kumonsulta na ako sa abogado. Lahat ng resibo. Padala.
Bank transfer. Kontrata. May kopya ako. Pati recordings. Kompleto. Hindi nila alam. Handa ako. Pagdating sa opisina ng abogado. Nagulat si Mario nang may sheriff na dumating. And with Mario Lee. Kayo po ay may natanggap na kaso. Namutla siya. Ano? Kasunod noon. Lumabas ang ebidensya. Isa-isang ipinakita ang lahat. Hindi siya makapagsalita. Pati ang babae. Natulala. Mas lalo silang nabigla nang magsalita ang abogado. Ang bahay na ito ay legal na nakapangalan sa inyong asawa. Ang perang ginamit dito ay malinaw na mula sa kanyang kinita bilang DIV. Tahimik ang buong silid. Hanggang sa magsimulang umiyak si Mario. Please patawarin mo ako. Pero huli na. Lumipas ang ilang buwan. Nabawi ko ang bahay. Nabawi ko ang ilan sa mga ari-arian. Ngunit hindi ko na nabawi ang 12 taon na nawala sa piling ng mga anak ko. Isang hapon. May kumatok sa gate. Pagbukas ko. Ang 2 kong anak. Pareho nang umiiyak. Miney. Patawad di. Niloko kami di. Akala namin iniwan mo kami. Hindi ko napigilang maiyak. Yinakap ko sila ng mahigpit. Anak ti. Hindi ako umalis dahil ayaw ko sa inyo. Umalis ako para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Lahat kami ay napaiyak. Makalipas ang ilang linggo. May dumating na sulat mula sa dati kong employer. Hindi ko inaasahan. Isa pala akong napiling tumanggap ng malaking retirement bonus dahil sa aking katapatan at mahabang serbisyo. Hindi ko iyon sinabi kahit kanino. Sa halip, ginamit ko ang perang iyon para magsimula ng maliit na negosyo kasama ang mga anak ko. Doon namin unti-unting binuo ang relasyong winasak ng kasinungalingan. Hindi na bumalik si Mario sa buhay namin. Pinili naming maghilom ng magkakasama. At doon ko napatunayan na minsan, ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo o sa iisang bubong, kundi sa katotohanang marunong silang umamin, magsisi at magsimulang muli.